Maganda umaga ho. Ano naman ang maganda sa umaga? Kung ang mga nakakatera sa akin ay hindi nagbabayad ng renta. Bayad mo. Iya, kulit. Gutom na naman mo si baby. Wala pa akong ginagawa. Gutom na naman. Mrs. Sus, pasensya na ho kayo kasi kagagaling ko lang naman ho sa ospital. Kaya nga ako nagmamadali pumunta dito kasi alam ko nandito ka na. Bayad mo. Asan? Huwag kayo maingay. Si Nanay inaaway na naman ni Mrs. Cruz. Anong nangyayari? Naku, nandiyan na naman pala yung matandang lechon. Maribel, masama yun ah. Eh, totoo naman eh. Tignan mo ang bastos. Mrs. Cruz, yan lang ho yung pera ko pang isang buwan lang muna ho yung may bibigay ko. Isang buwan? Eh, 3 buwan ang utang mo. Ho, 3 buwan. Eh, di ba ho, 2 buwan na yung napag-usapan natin? Eh, nung nakaraang linggo ba yun? Siyempre, panibagong buwan ngayon. Eh, di kumarga na. Baka naman ho, pwedeng sa susunod na buwan na lang ho yun. Kakapanganak ko lang ho eh, tsaka laki ho talaga ng mga nagastos namin. Eh, malaki na. Baka pwedeng konting preno lang kasi narinig ko buhay ng mga anak ko. Huwag ko kayo mag-alala. Pinapangako ko, buuin ko ang bayad namin sa susunod na buwan. Narinig ko na yan. Anita, ngayon ako na sobra na yung lechon na yan. Uy! Bawal yan. Uy! Bakit niyo inaaway yung nanay ko? Hoy, tumigil ka nga. Binabastos po kayo na eh. Oh, nakita mo? Manang-mana si anak ko. May kabastusan. Hindi po bastos ang nanay namin. Wala bakit? Hindi ba? Bastos yung nangungutang ng hindi nagbabayad? Hoy! Bigay mo yung bayad sa akin. At kung hindi, sasama ko yung tanod para maipaparagay ka. Ikaw dapat ang ipaparangay. Ang gusto na ugali mo. Ano? Hoy! Kahit ano pang bila niya sa akin, hindi kayo makakabayad ng utang niya. Ethel! Ano ba kayo, ha? Hindi ko kayo pinalaki para maging bastos at sumagot sa mga nakakatanda sa inyo, di ba? Eh, naaway niya po kayo eh. Kahit na. Jose, boy, pareho kayong panganay. Kayo pa itong nangunguna sa mga kaguluhan. Nakadami na natin problema, dumadagdag pa kayong lahat.